Ji Shen, dumating na ang blind date na inayos ng matandang babae. Pakitingnan mo sila. Bilisan mo. Jishen, Lumabas ka. Jishen, Umalis ka. Susunod. Umalis ka. May isa pang anak na babae ng pamilya Chow na darating. Chow Yueyue! Kailan ka lumabas ng bilangguan? Chow Shanshan, ikaw pala. Oo, ako yon. Sabihin mo sa akin ng mas maaga, susunduin kita paglabas mo. Ikaw dapat ang pumasok sa bilangguan. Tiyak kong huhugasan ko ang aking mga kasalanan. Patunayan ang aking kawalang sala. Hahaha! Walang sala? Chow Yueyue, ngayong gabi. Nandito ako para makipag-blind date kay Shen Yuzhou, ang tagapagmana ng pamilya Shen. Malapit na akong maging may bahay ng pamilya Shen. May record ka ng krimen. Maaari ka lang maging waiter sa lugar na ganito. Imposibleng magtagumpay ka sa buhay. Nahihirapan akong mahanap ang trabahong ito. Huwag kang padalos-dalos. Ji Shen, ito na ang ika-128 na mayamang anak na babae na nakipag-blind date sa'yo. Ilang pa ang natitira? Sabi ng matandang babae, kailangan mong pumili ng isa na pakakakasalan. Kung hindi, mag-aayuno siya at makipagkita sa iyong mga ninuno. Anyway, ang pamilya Shen ay mayroon lamang isang lalaking tagapagmana sa loob ng 100 taon. Panahon na para matapos ang iyong angkan sa iyo. Tapos sa akin? Hindi yun mangyayari. Siya si Shen Yuzhou. Ang ikatlong tiyuhin ng senior? Ginoong Shen, ako si Chow Shanshan, anak ng pamilyang Chow. Ako ay 24 taong gulang. Nag-aral ako sa Qingbei University. Ako ang una sa aming departamento at ako ang pangulo ng student body. Pero lahat ng ito dapat ay akin. Ako si Shen Yuzhou, 30 taong gulang. Ako ay 185 metro ang taas. Meron akong 7 pack na abs at kaya kong gawin ito ng 7 beses sa isang gabi. Ginong Shen, handa na ang iyong prutas at tsa. Pakiusap dahan-dahan mong tangkilikin. Sandali lang. May iba ka pa bang order? Iabot mo sa akin ang tsa. Ginong Shen, ako na ang gagawa. Nilagyan ko ng gamot ang tasang ito ng tsaa. Kung sino man ang magdala sa iyo, pareho lang. Sigurado ka bang gusto mong inumin ko ang tsaa na ito? Ito ang tsa na in-order mo. Kung wala ka ng ibang kailangan, mauna na ako. Ginong Shen! Ako? Lumabas ka. Hindi, Ginong Shen. Hindi ba kakausap mo lang ako? Maaari bang kahit sino ay pwedeng manggulo sa akin ngayon? Pasensya na, pwede ko na siyang paalisin. Uy! Hindi ako! Uy! Kumusta, Manager Chang? Chow Yueyue, ang bago mong part-time na waiter. Tulungan mo akong sisentehin siya at ibibigay ko siya sa iyo. Bakit ang init ko? Nandyan ka pala. Manager, pakawalan mo ako. Sumunod ka, matulog ka lang sa akin ng maayos. Ayaw kong gawin mo ang mga maruruming trabaho.
Ito ang teritoryo ko. Gusto kong makita kung saan ka tatakbo. Buksan ang pinto, tulong, may tao ba dito? Buksan ang pinto, tulong. Buksan ang pinto, may makakatulong ba sa akin? Binibini. Hindi mo ba mahanap ang kwarto ni Master Shen? Dumaan po kayo rito. Salamat. Ito ang unang pagkakataon na sobrang nagustuhan ni Master Shen ang isang babae. Mukhang malapit na ang kasal ng pamilya Shen. Bata, ang tapang mo naman. Noong una, nilagyan mo ako ng gamot sa tsaa. Ngayon, ikaw na mismo ang lumalapit sa akin. Ang init ko. Ang bilis mong mainip. Kailangan ko munang suriin ang mga paninda. Pagsusuri. Inaapi mo ako. Inaapi kita? Sabi mo inaapi kita. Ganito ba dapat kitang apihin? O ganito dapat kitang apihin? Tito, maaari mo ba akong pakasalan? Pakasalan kita. Hindi ako mag-aasawa habang buhay. Kung gayon, hindi mo ako maaaring apihin sa buong buhay ko. Ang asawa ko lang ang nangapi sa akin. Nagpapakipot ka ba? Ang babaeng gustong pakasalan ako, palagi silang gumagamit ng iba't ibang paraan at trick para makapasok sa kama ko. Unang beses ko nang makakita ng dahilan na katulad ng sa iyo. Hindi iyon dahilan. Nangangarap ako na isang araw, ang para sa akin ay nagmamaneho ng malaki at magarbong kotse. May hawak siyang mahabang wedding dress na may malaking buntot. Pagkatapos siya ay isusuot ang aking wedding dress ng mag-isa tito. Napakasunurin ko. Talaga bang hindi mo iniisip na pakasalan ako? Napakasunurin, di ba? Batang babae. Gumising ka at tawagan mo ako. Nasaan ako? Kagabi, malamang may nainom akong marumi. Tumakbo ako sa kwarto para iwasan ang manager. At pagkatapos, ano ang nangyari? Bakit? Wala akong maalala. Nakipagtalik ako sa bisita sa kwartong ito. Pasensya na. Senior si Hao. Hindi ako nakarating sa appointment mo.
Ngayon wala na akong pagkabirhen. Hindi na ako birhen. Wala na ang part-time job. Pinagbintangan din ako at ipinakulong ng aking mga magulang. Buhay ko. Wala nang pag-asa. Ang pangalan niya ay Chow Yue Yue. Siya ay isang top student mula elementarya hanggang high school. Nakakuha siya ng garantisadong pwesto mula sa Qingbei University. Ngunit nahatulan siya ng 2 taon dahil sa isang aksidenteng hit and run noong siya ay 18. Noong isang araw lang siya nakalabas ng bilangguan. Nakalabas ito sa datos. Hindi naman masama ang paghusga ko sa mga tao. Magpapadala ako ng tao para alamin ang totoo ngayon. Kaya ngayon, Bumili ng ilang dote at pumunta sa pamilya Kao. Siopao ba ito? O siopao na may sabaw ito, 2 man-yuan bawat isa. Gopang Yuan. Kung gayon, gusto ko ng mantu. Salamat po. Mawalang galang. Anong klaseng mantong ito? Hindi ito kinakain ng aso. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Ang mga pamana ni Lola ay nasa pamilya Chiao pa. Kukunin ko sila pabalik. Oh, masarap! Lahat ito para sa iyo. Sige. Masarap yon. Ciao, Yue Yue. Paano ka nangahas bumalik? Nandito ako para kunin ang mga gamit ni Lola. Wala siyang anumang pamana. Umalis ka dito, wala akong anak na kasing sama mo. Sama? Ang masama ay si Chow Shanshan, malinaw. Tumahimik ka. Paano mo siya tinawag na Kao Shanshan? Dapat mo siyang tawaging ate, alam mo. Hindi ako nandito para makipag-ugnayan sa inyo ngayon. Sumulat si Lola sa kanyang diary. May iniwan siya sa akin. Pakibalik sa akin ang mga gamit. Ate, 2 araw ka pa lang nakalabas sa bilangguan. Pagbalik mo pa lang, hihingiin mo lang sa mga magulang mo ang iniwan ni Lola para sa iyo. Bakit hindi mo sila pinapansin? Kaya, gusto mo bang kunin ang perang iniwan ni Lola sa iyo at lumabas para makipaglokohan sa mga lalaking bastos? Lalaking bastos? Oo. Ang mga marka ba sa leeg mo ay hiki? Talaga? Chow Yue Yue, puta ka. Paano ako nagkaanak ng isang anak na babaeng walang hiya tulad mo? Nakipagrelasyon ka sa senior mo nung nag-aaral ka. Kakalabas mo lang ng bilangguan. Nakikipaglibot ka lang sa mga lalaking masasama. Ganyan ka ba kalibog? Nanay, paano mo masasabi ang mga masasakit na salita? Nagkaanak ako ng isang anak na babaeng tulad mo. Talagang pinahiya mo ang pamilya Kao namin. Hindi ko naman gustong maging anak mo. Ipinanganak mo ako pero pinadala mo ako sa probinsya. Sa totoo lang, okay naman ako sa probinsya. May tirahan ako, may pagkain din ako. Pero dahil ibinalik mo ako, pinatira mo ako sa tindahan at pinatulog sa sahig. Kailangan kong magluto ng 3 beses sa isang araw. Pinaayos mo rin sa akin ang bahay. Kailangan kong maghintay hanggang matapos kayong kumain. Pagkatapos kumain ng kuting, tuta, isda at pagong, saka mo lang ako pinapakain. Ako? Anak ba talaga kita? Hindi ka kaibig-ibig, sisirain mo ang nag-anak at nagpalaki sa'yo. Napakawalang hiya mo. Oo, wala kang hiya. Ginoong Kao at Ginang Kao, magandang balita iyan. Napakagandang balita. Manager Chang, bakit ka nandito? Anong magandang balita?
Si Shen Yuzhou, ang Master Shen, bumibili siya ng mga regalo sa kasal sa buong lungsod. Darating siya sa pamilya Chow para manligaw sa lalong madaling panahon. Ano? Ayos lang. Alam ko na may gusto sa akin si Master Shen. Matutuwa ka rin para sa akin, di ba? Bakit? Bakit? Marami siyang ginawang masama na walang parusa. Oh, Manager Chang, napakaabala mo pero pumunta ka para bumati. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Ikaw yon. Dinrogan niya ako at hinayaan siyang sirain ang aking pagkabirhen. Hirap na hirap akong makatakas. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Halata namang nilalandi mo si Manager Chang. Hindi. Chow Yue, inakit mo ako. Sabi mo gusto mo ng lalaking may magandang karera tulad ko. Sabi mo rin may mga daya ka. Handa mong ipakita sa akin isa-isa at alagaan ako. Kalokohan yan, hindi ko sinabi yan. Ate, alam kong kakalabas mo lang sa bilangguan. Kailangan mo agad ng masasandalan. Napakabuti ni Manager Chang. Mabuti siya. Eh bakit hindi mo siya pakasalan? Hindi mo ba narinig? Si Master Shen ay papunta na. Sabi niya pakakasalan niya ako. Mahilig si Yue sa ginto. Bilhin lahat ng ginto sa buong Gang City. Punuin ang trunk ng unang kotse. Sige, Ano? Si Master Shen ba ay bumibili ng ginto? At gusto niyang bilhin lahat ng ginto ng Gang City? Narinig mo ba? Lahat ng ginto ng Gang City. Bibilhin niya ito para kay Miss Chow. Narinig ko. Manager Chow, maraming salamat sa pagpunta para ibalita ang magandang balita sa aming pamilya. Sinasabi ko sa iyo, si Master Shen ay ilang taon nang nagba-blind date pero wala siyang nagustuhan kahit isa. Ngayon siya mismo ang nag-alok na pumunta sa aming pamilya Chow para manligaw. Makikita natin ang alindog ni Miss Chow. Ang aming Shanshan, mula pagkabata gusto siya ng mga tao, hindi siya katulad ng iba na nagpapagalit sa akin. Paano kung ganito? Mrs. Chow, Master Chow, pwede nating dagdagan ang saya sa kasalukuyang kaligayahan. Bibigyan ko kayo ng 1 milyon. Hayaan ninyong pakasalan ako ni Chow Yue. 1 milyon. Sige, pakasalan ka na niya. Hindi pwede, hindi ko siya pakakasalan. Pakasalan o hindi. Hindi mo desisyon kung mag-aasawa ka o hindi. Anong panahon na ito? Pipilitin mo ba akong pakasalan siya? Bienan. Ang babaeng ito ay suwail. Hayaan mo akong dalhin siya pabalik para sanayin muna. Para hindi magalit si Mr. Shen kapag nakita siya. Oo, huwag mong inisin si Master Shen, dalhin mo siya. Dalhin mo siya. Pakawalan mo ako. Wala kang karapatan dito. Ang babaeng mabaho, malakas pala. May tali ba ang mga biyenan? Oo. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Oo. Itali mo siya. Pakawalan mo ako. 2 taon na ang nakalipas. Ganito mo ako dinala sa istasyon ng pulis. Ibebenta mo pa ba ako sa ganitong paraan? Si Manager Chang ay handang pakasalan ka at bibigyan tayo ng 1 milyon na bigay kaya dahil hinahamak ka niya. Ikaw ay isang babaeng mahina ang asal. Anong karapatan mong pumili ng asawa? Kung pipilitin mo ako muli, magpapakamatay ako para sa iyo. Kailangan mong maging multo ko kahit mamatay ka. Sumama ka sa akin. Huwag mong antalahin ang usapan ni na Miss Chow at Master Shen. Sige. Si Yue ay mahilig sa pula. Bilhin mo lahat ng pulang kotse sa lungsod. Hayaan mong mapuno ang mga susi ng kotse sa trunk ng pangalawang kotse. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Tara na. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ano? Binili ni Master Shen lahat ng pulang sports car sa lungsod bilang bigay kaya. Nagkakahalaga ng 100 milyon. 100 milyon ang galing. Yumaman tayo! Pakiusap, tulungan mo ako, Tito. Tawagan mo ang pulis. Tita, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo akong tumawag ng pulis. Walang magliligtas sa iyo. Sino ang makakatulong sa akin na tumawag ng pulis? Si Yue ay mahilig sa tahimik na kapaligiran. Bilhin ang lahat ng pinakamagagandang villa na may magandang kapaligiran sa buong Gang City. oo. Sino ang makakapagligtas sa akin? Gusto kong tumawag ng pulis. Chow Yue, tumigil ka sa pagsigaw. Hindi ka ba nahihiya? Kung maglolo ko ka sa kasal ni na Shanshan at Master Shen, papatayin kita. Bitawan mo ako. Tara na. Bitawan mo ako.
Naku, binili ni Mr. Shen ang lahat ng mga nangungunang villa sa lahat ng real estate ng mga luxury area bilang regalo sa dote. Nagkakahalaga ito ng $1 bilyong. $1 bilyong. Alam ko na si Shanshan ay mayaman na talaga. Mas magaling siya kaysa kay Cao Yue. Anong ginagawa mo? Ayos lang. Ang anak nating babae ay ikakasal ngayon. Halika at kumain ng masayang candy sa masayang araw. Babaeng tulad mo. Kung bibigyan kita ng magandang palo, magiging maayos ka. Bakit ka nagpapanggap na isang malinis at matapang na babae sa akin ngayon? Sinong lalaking gala ang kasama mo kagabi? Anong masama sa pagpapakasal sa akin? Panaginip mo yan? Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Pinili mong tumanggi sa toast para mapilitan kang uminom ng parusa. Makikipagtalik ako sa iyo dito ngayon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Bakit mo ako ginaganyan? Tito, maaari mo ba akong pakasalan? Ang buhay ko ay talagang wala ng pag-asa. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Tumigil ka. Tigil, sino ang mga humawak sa babae ko? Narito si Guru Shen. Darating si Guru Shen para pakasalan ako. Ayusin mo na ang buhok mo. Hindi, sa tingin ko, kahit anong gawin ko, magugustuhan ako ni Guru Shen. Guru Shen, ano ang ginagawa mo? May magpabagsak sa kanya para sa akin. Baliin ang kanyang mga kamay at paa. Guru Shen, ano bang mali ang ginawa ko? Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Guru Shen. Ako to. Narito ako para pakasalan ka. Guru Shen, nagkakamali ka ba? Ang taong gusto mong pakasalan ay ako. Sino ka? Hindi ka karapat dapat na pakasalan ako. Ang babaeng gustong pakasalan ni Guru Shen ay si Cao Yue. Tiyak. Hindi, imposible iyon. Cao Yue, ikaw ay isang espiritong Soro. Si Guru Shen ang aking lalaki. Ang tapang mong akitin ang aking lalaki. Hinawakan mo ang babae ko, naghahanap ka ng kamatayan. Talagang nandito siya para tulungan ako. Pero bakit? Paano mo ako sinaktan? Master Shen, hindi mo ba ako gusto? Kailangan pa bang itanong? Si Mr. Shen ay palaging gusto si Miss Cao Yue. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Xiao Shanshan, hindi ba palagi mong iniisip na magaling ka? Mukhang pangkaraniwan ka lang.
Xiao Yueyue, anong karapatan mo para mang-asar kay Shanshan? Naiintindihan ko. Tiyak na niloko mo si Master Shen. Oo, Mr. Shen. Kahit anong sabihin ni Xiao Yueyue sa'yo, huwag mo siyang paniwalaan. Ang ating Shanshan ay mahusay, matalino at mabait. Hindi tulad nitong si Xiao Yueyue. Siya ay walang silbi. At kakalabas lang niya sa bilangguan. Mukhang ayaw na ng pamilya Kiao na magnegosyo. Naglakas loob kang tanungin ang desisyon ko. Hindi namin magawa. Hindi ako sumasang-ayon, Master Shen. Saan ako mas mababa sa kanya? Dahil pinili mo siya kaysa sa akin? Hindi ko sana sasagutin ang ganyang katangang tanong. Sa abot ng aking paningin, gusto ko lahat sa kanya. Batang babae. Ayan na. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo sa ating bahay. Bahay? Sinabi mo na bibigyan mo ako ng tahanan? Bibigyan kita ng tahanan. Hindi lang makakakuha ng masisilungan mula sa hangin at ulan, Kundi pati na rin ay masisiyahan ka sa komportabling kapaligiran. Kaya, papakasalan mo ba ako? Siyempre. Ako si Shen Yuzhou. Gusto kong pakasalan si Xiao Yueyue. Miss Xiao, papakasalan mo ba ako? Miss Xiao, pakakasalan mo ba ako? Oo, ginagawa ko. Ngayon, kung gusto mong gawin ang isang bagay, gawin mo na lang. Ngayon oras na para ibalik mo sa akin ang mga gamit ng lola ko. May maglalakas loob bang magnakaw ng mga gamit mo? paano? Isang hindi pagkakaunawaan lang to. Si Yueyue ay palaging magiging mabuting anak natin, di ba? Alam ko ang iniisip mo. Paano mo ako tinatrato dati? Huwag mong isipin na huli na para magsabi ng mga magagalang na salita. Pero anak ka pa rin namin, di ba? Nagsilbi na ako ng 2 taong pagkabilanggo para sa kanya. Naibalik ko na ang utang na loob sa pagiging ina. Master Shen, babalik muna ako at kukuha ng bagahe. Uy, kailan pa kailangan ng asawa ko na gawin ito ng mag-isa? Uy, Master Shen, pwedeng pakasalan ka ni Yueyue. Makakampante na tayo. Magiging magkakamag-anak na tayo, hahaha. Kung kinikilala ka ni Yueyue bilang kanyang ama, saka tayo magkakamag-anak. Pero gusto mo bang tanungin siya kung kinikilala ka niya? Tabi, umalis ka sa daan. Ang mga regalo sa kasunduan na inihanda ko para pakasalan si Yueyue ay nasa baul. Ito ay nagkakahalaga ng 600 milyon. Pwede mong sundan ng kotse kung gusto mo. Kung maabutan mo, ibibigay ko lahat sa iyo. Kung hindi mo maabutan, lahat ay kay Yueyue. Bakit parang pamilyar ito? Pinapangarap ko na balang araw ang aking tunay na pag-ibig. Hahawakan niya ang isang mahabang damit pangkasal na may malaking tren. Pagkatapos ay hahalikan niya ako at isusuot niya ang aking damit pangkasal ng mag-isa. Isuot ang belo. Buhatin mo ako. Halika, pagkatapos ay ilagay mo ako sa kotse. Yueyue. Yueyue. Hinahabol ba talaga nila ang mga sasakyan? Bakit parang nananaginip ako? Tama, at hayaan ang mga magulang ko na humabol at sumigaw sa likod.
Mga regalo sa kasal, hintayin niyo ako. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Paano ako mabubuhay nang wala ka, Yue? Sa wakas, nakatakas na ako sa pamilyang ito. Ang ganda talaga. Mr. Shen, salamat. Kahit hindi ko alam kung bakit mo ako pinakasalan. Pero maraming salamat. Hindi mo alam kung bakit. Ako dapat alam ko na ba? Hindi ba niya naalala ang nangyari kagabi? Inisip niya na panaginip lang yon. At ako naman, sineseryoso ko talaga. Ay hahaha, tapos na. Ano gagawin natin? Hindi maganda ang relasyon ni Yue sa amin. Tiyak na hindi tayo tutulungan ni Mr. Shen. Baka pa nila tayo pahirapan. Ano gagawin natin? Ako na ang bahala. Kumusta, Senior Zihao? Nahanap ko na si Yue. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya. Pwede ka nang pumunta at hanapin siya ngayon. Ciao, Yue. Hindi kita gagawing masaya. Halika dito. Anong hayop ba ako? Kakain ba ako ng tao? Hindi. Eh bakit ka natatakot sa akin? Hindi ka ba masaya na pakasalan ako? Master Shen, pwede ba akong magtanong? Pwede. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi rin ako gusto ng pamilya ko. Hindi ito makakatulong sa iyong karera o katayuan. Pinakasal lang kita. Hindi ako naghahanap ng katulong. Pero hindi na ako birhen. Xiao Yue, ako lang ang lalaki mo. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Xiao Yue, ikaw lang ang sa akin. Naiintindihan mo ba? Tingnan mo ang kalagayan niya. Tiyak na takot siya. Sige, maghintay ng ilang araw. Pagkatapos sasabihin ko sa kanya na ako ang lalaki kagabi. Nakulong din ako. Wala ka ring pakialam? Xiao Yue, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Dahil pinili kita, hindi ko pagdududahan ng itsura mo. Ang pag-aatubili at sama ng loob na dinanas mo noon, ipaghihiganti ko ang bawat isa sa iyo. Naniniwala ka bang inosente ako? Oo. Naniniwala ako sa'yo. G, Shen, tinitiyak ko sa'yo. Talagang magiging asawa kita. Maiintindihan at titiisin kita. Magiging tapat sa'yo. Aalagaan kita ng mabuti. Nasaan ang kwarto ko? Ilalagay ko muna ang mga gamit ko. Miss Xiao, bata at malakas ang asawa mo. Kakasal lang namin. Hindi tayo pwedeng magkahiwalay ng kwarto. Pero wala pa tayong sertipiko. Kukunin natin ang sertipiko bukas. Paano mo alam ang iniisip ko? Bata, nakasulat sa mukha mo ang iniisip mo. Tara, ihahatid kita sa kwarto para mag-impake ng gamit mo. Jason, ano ginagawa mo? Ibaba mo ako. Kung gumalaw ka pa, papaluin kita sa puwet.
Pwede kang pumasok at mag-empake muna ng gamit mo. Wala akong dapat iempake. Nasa maleta na lahat. Bakit hindi mo ilabas? Hindi ko kailangang ilabas. Sabi ng mga magulang ko, nakatira lang ako sa bahay ng iba. Pwedeng palayasin ako ng amo anumang oras. Mas maginhawang dalhin ang maleta at umalis. Ilipat ang villa ng Chong Yutay kay Chow Yue ngayon na. Mula ngayon, ikaw na ang may-ari ng villa na ito. Hindi ko kaya. Masyadong mahal. Hindi lang itong villa ang sayo, kundi pati ang mga regalo sa kasal na nagkakahalaga ng 600 milyon na nasa trunk ng kotse ay sa iyo rin. Alam mo ba? 600 milyon. Ngayon, ilabas mo ang mga damit at isabit mo. Mr. Shen, ako. Tawagin mo akong asawa. Sige. Paano? Tama? Gusto mo pa ba? Ano pang inaantay mo? Wag mo itong tingnan. Akin ito. Akin to. Bata, kumain ka pa. Kailangan mong tumangkad ng kaunti para makapagsampay ng damit. 20 taong gulang na ako. Hindi na ako tatangkad. Hindi mahalaga kung tatangkad ka o hindi. Ayos lang basta lumaki ka sa tamang lugar. Manyak ka. Bihira pa rin siyang makita na puno ng energy. Mr. Shen, mukhang hindi naman siya nakakatakot. Ito ang iniwan ng lalaki kagabi. Manyak! Bakit may kampana na tumutunog mula sa labas? Kumusta? Ikaw ay... Kaya mo namang harapin yang maliit na bagay mag-isa. Nagkataon lang. Mr. Shen, paano naging siya yung lalaki kagabi? Anong nangyari? Okay lang, maliligo muna ako. Hindi. Kailangan mong mag-oo.
Mr. Sheng, naloko ako ng iba kagabi. Hindi ko alam kung sino ang nakasex ko. Natatakot ka. Kahit hindi ko maalala. Pero parang bangungot na kwento yon para sa akin. Nilagyan mo ng droga yung tsa na binigay mo sa akin kahapon. Imposible yan, hindi ko ginawa yon. Imposible yan, hindi ko ginawa. Hindi ba niya ginawa? Na-misunderstood ko siya. Alam kong problema ko ito. Pero sobrang takot ako. Pwede mo ba akong bigyan ng konting oras pa? UAR, kukunin ba natin ang sertipiko ng kasal bukas? Kukunin ko ang sertipiko kasama si Mr. Shen ngayon. Pasok po. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, ito ang damit na inihanda ni Master Shen para sa'yo. Ang ganda-ganda. Bibihisan ka namin. Hindi na, kaya ko nang mag-isa. Pwede mo iwan dito. Salamat. Wow! Ma'am, ang ganda-ganda mo. Salamat. Siya nga pala si Mr. Shen. Saan siya pumunta? Sinabi ni Master Shen na hintayin mo siya sa parke sa harap ng Bureau ng Sibil na Ugnayan. Kung hindi ako nakipagtalik sa lalaking iyon, mag-iiba kaya ang lahat? Hindi na ako. Hindi na kita iiwan muli. Ginoo, Saan ka galing? Hindi kita makontak sa telepono. Naging maayos ka ba sa 2 taon na ito? 2 taon? Ako? Alam mo ba, sobrang miss kita. Pakawalan mo siya. Mr. Shen, hindi po yun ang iniisip ninyo. Ako, Tito, bakit mo niyayakap si Yueyue? Sabihin mo sa kanya kung bakit kita niyayakap. Kuya. Ako at si Mr. Shen. Ikakasal na kami ng asawa ko ngayon. Ano? Yueyue, 20 ka pa lang at siya ang tito ko. Ako, Yueyue, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa 2 taon na ito. Pinilit ka ba ng tito ko? Anong mga paghihirap o problema ang kinakaharap mo? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Matutulungan kitang malutas iyon. kusang loob ko itong ginawa. Yueyue. Ang galing mo, ikaw ang pinupuri ng lahat ng guro, kaklase at alumni. Lahat ay titingin sa iyo. Ang ganda ng magiging kinabukasan mo. Ikaw, maaari kang maging isang sikat na siyentipiko sa buong mundo. Maaari ka ring maging isang business elite. Bakit mo pinakasalan ang tito ko sa murang edad? Shen Zihao, tumahimik ka. Hindi ko lang maintindihan. Ano ang nakikita mo sa tito ko? May pera at katayuan siya. Hindi totoo yun. Ano pa kaya? Sinabi mo sa akin kanina, Shen din ang apelyido ko. Gusto mo ng pera? Meron ako. Shen Zihao, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kausapin ng iyong tita ng ganyan? Tita, Humingi ka ng tawad sa iyong tita. Kaya 2 taon kang nasa ibang bansa.
Hindi mo alam kung sino ang namamahala sa pamilya Shen, di ba? Humingi ka ng tawad sa kanya. Chow Yue. Pasensya na. Hindi dapat ako nagsalita ng malakas sa iyo. Pero sobrang bigo ako sa iyo. Pasensya na. Pasensya na. Shen Zihao. Saan ka nagpunta sa nakaraang 2 taon? Nag-aaral ako sa ibang bansa. Wala siyang paramdam. Hindi ko siya makontak. Ang mapagmataas na anak ng langit ay biglang nawalan ng paramdam. Pumunta ka lang sa pamilya Shen para magtanong. Sinabi ba nila sa'yo, may iba siyang plano sa buhay at hindi ka na niya gusto? Nagpunta ka sa ibang bansa noong malungkot ka at hindi mo na siya hinanap, di ba? Bakit ka galit? 10 taon mo na siyang kilala. Hindi mo ba alam na masama ang trato ng pamilya niya sa kanya? Bakit siya biglang tumigil sa pag-aaral? Bakit siya biglang umalis? Bakit siya biglang nawala? Bakit siya biglang nagpakasal sa akin? Hindi mo hinanap ang katotohanan. Nakikita mo lang yung gusto mong makita, tapos nag-isip ka ng masama. Shen Zihao, sasabihin ko sa'yo, saan ka natalo? Dahil sa iyong ikatlong tiyuhin, nakipag-away ako at nagnakaw. Tara na, para kunin ang sertipiko. Hindi, Yue. Huwag kang kumuha ng marriage certificate sa kanya. Kuya, Yue, hindi ko sinabi sa'yo na gusto kita. ano? Gusto mo ako? Oo, gusto kita ng sobra. Pero sabi mo hindi ka umiibig hanggang kolehiyo, kaya hinihintay kita. Kaya huwag mo siyang piliin. Piliin mo ako, okay? Anong ginagawa mo, Shen Zihao? Hindi. Nagmamalasakit ka sa kanya. Kaibigan ko lang siya. Malaki ang naitulong niya sa akin noong kolehiyo. Kaya pakiusap, huwag mo siyang saktan. Narinig mo ba siya? Kaibigan lang. Kaibigan lang. Hindi ako naniniwala. Kung sa susunod ay magmamakaawa ka para sa ibang lalaki, hindi mo na dapat gawin ulit. Naiintindihan ko. Kuya, salamat sa paggusto sa akin. Pero, hindi tayo bagay. Hindi bagay. Shen Zihao, dito ka lang, isipin mo. Bakit ka natalo? Malungkot siya simula kanina. Shen, kung gusto mong mag-isip muli ako, Nagsisisi ka ba? Alam mo na gusto ka ni Shen Zihao, kaya gusto mo siyang piliin. hindi. Sa tingin ko lang, hindi mo pa ako lubos na kilala. Marami talaga akong pagkukulang. May dala pa akong kahihiyan. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Marami kang pagkukulang, payat at maliit, payat ka sa buong katawan, duwag ka at madaling matakot. Hindi ka marunong makipag-away at makipaglaban. Inaapi ka ng iba, bakit hindi mo sila hilahin sa buhok at awayin? Hindi mo kasalanan, pero humihingi ka agad ng tawad. Bakit ka hihingi ng tawad? Hindi naman ako ganoon kasama. Pero hindi ko kayang talunin ang isang grupo mag-isa. At paano ko malalaman na ipagkakanulo ako ng aking mga tunay na magulang? Ipinanganak kang may lahat. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Kami ay hindi sapat ang pagkain araw-araw. Gaano kahirap ang mabuhay para sa amin? Ayokong makipag-usap ng walang kabuluhan sa iyo. Ginoong Shen, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Chow Yue. Tandaan mo, ikaw ang babae ko, hindi ka na masasaktan. Kunin muna natin ang sertipiko ng kasal. Sige. Lumapit ang nobya at nobyo at ngumiti. Sige. 1, 2, 3, maligayang kasal.
kasal na talaga ako. Ginoong Sean, galit ka pa ba? Galit ako. Matanda ka na ang kuripot mo. Matanda. Ay, mali ako. Walang silbi ang paghingi ng tawad. Ang tanging paraan para labanan ang mga taong tulad mo ay Ano? ang mga away ng mag-asawa ay mabilis na lumilipas. Ikaw? Pervert ka? May isa pa akong operasyon ngayong hapon. Ipapasundo ko sa driver na ihatid ka muna. May isa ka pang operasyon, pero nandito ka pa para kunin ang sertipiko. Sa totoo lang, hindi naman kailangang magmadali. Hindi ako nagmamadali. Gumagawa lang ako ng mga bagay ng may organisasyon at plano. Ayaw kong ipagpaliban ng mga bagay ngayon hanggang bukas. Oh, Ciao, Yue. May ibibigay ako sa'yo. ano ito? Napakagandang singsing. Para sa akin ba ito? Oo. Ang ganda. Tingnan mo yung mukha mong parang hindi pa nakakita ng mundo. Hindi pa nga ako nakakita ng mundo. Kaya sa hinaharap, ipapakita ko sa iyo ang mundo araw-araw. Salamat. Ginoong Sean, ito ang unang regalong natanggap ko. Ito ang pinakamagandang regalo. Sobrang ganda. Talagang bagay. Parang ginawa para sa akin. Ciao, Yue. Kaya dapat kang makinig sa iyong asawa. Huwag mo itong tanggalin habang buhay. Sige, hindi ko ito tatanggalin. Isasama ko ito kapag namatay ako. Ito ang asawa ng apo ko. Ang ganda, yung cute. Ang bait na babae. Ikinasal pala siya kay Shen Yujo. Sayang naman. Madam. Oops, ma'am. Huwag hawakan ng matalas na bagay. Paano kung masaktan ang iyong maliit na kamay? Naghiwa lang ako ng gulay. Madalas ko itong gawin. Oo nga pala, Lola. Sino ka? Ako ang ng pamilyang ito. Kasambahay. Ako ang kasambahay. Kumusta, Lola, nakasambahay? Sige. Napangasawa ka rin sa pamilya Shen. Tigilan mo na ang mga ito. Wala yun, Lola. Binigyan ako ni Mr. Shen ng matutuluyan. Binigyan ako ng masaganang pagkain. May mga bagay akong kayang gawin. Handang-handa akong gawin ito. Oops, kasal na kayo pero tinatawag mo pa rin siyang Mr. Shen. Masyado kang magalang. Tawagin mo siyang asawa, mabait na babae. Lola, kakadating ko lang dito at wala akong alam kung may gagawin akong makakaabala sa'yo. Siguradong sabihin mo sa akin. Mabait ka, gusto ka naming lahat. May ibang tao na gusto ako. Talagang maganda yon. Salamat, Lola. Lola, ako na ang magbukas ng pinto. Ikaw. Ciao, Shanshan. Anong ginagawa mo? Hindi ito bahay mo. Ah, nakakatawa. Bahay mo ba ito? Ngayon, ilipat ang villa ng Chongyutai sa pangalan ni Chow Yue. Ngayon na. Oh, sa akin ito. Ciao, Yue, tumigil ka sa panaginip. Imposibleng magustuhan ka ni Master Shen. Nung huling beses na nag-blind date kami, nandoon ka rin. Dapat alam mo kung gaano siya interesado sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ako ulit. Kahit sino na may matalas na mata ay alam kung paano pumili. Gusto lang ni Master Shen na gamitin ka para inggitin ako. Talagang hindi kanya papayagang tumira sa bahay. Hula ko, ang iyong mga gamit ay naiwan sa guest room. Ikaw.
Wala dito, nasa itaas yan. Ciao, Shanshan. Ciao, Shanshan. Sapat na ba ang gulo mo? Ganun na, nandito yan. Hindi! Bakit wala? Dahil sa mga gamit ng may bahay ng pamilya Shen, nasa master bedroom, syempre. Siya ang may bahay? Xiao Yueyue, naiintindihan ko. Ikaw ang naglagay ng damit mo habang hindi napapansin ni Master Shen. Walang hiya ka. Sa tingin mo ba pareho tayo? Pustahan tayo. Sa loob ng 3 araw, palalayasin ka at saka lilipat ako. Mabibigo ka. Ang bila na ito ay nailipat na sa may bahay ng pamilya Shen. Yun ay sa pangalan ni Yueye. Hindi ako naniniwala. Si Shen Ye ay hindi lumalapit sa mga babae. Paano siya naging napakabait sa kanya? Syempre, ang ating Yueye ay napakakaakit-akit. Xiao Yueyue, talagang minamaliit kita. Pero kahit na kaya mong lambingin si Master Shen, hayaan mo siyang bigyan ka ng mga panlabas na bagay na ito. Imposibleng pakasalan ka niya. Mas imposible pang makakuha siya ng marriage certificate sa'yo. Bakit ka naniniwala na hindi niya ako pakakasalan? Babae kang hindi nakatapos ng kolehiyo at nakulong. Magdadala lamang ito ng mantsa kay Master Shen. Nakikita lang niya na maganda ka. Okay lang na makipaglaro sa iyo. Paano siya? Tingnan mo kung ano ito. Tingnan mo kung ano ito. Mababasa mo ba ng malinaw ang salitang ito? Hindi ka babulag? Basahin mo sa akin. Ang pangalan ng lalaking ikakasal ay Shen Yuzhou. Medyo komplikado ang salitang ito, pero tama naman ang pagkabasa ko, 'di ba? Simple lang ang pangalan ng nobya, si Xiao Yueyue, 'di ba? Ikaw matandang babae, ikaw ay isang butler. Paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan? Ciao, Shanshan. Bakit mo tinutulak ang isang matanda? Ano naman kung itulak ko siya? Xiao Yueyue, Umaasa ka sa pagpapakasal kay Mr. Shen. naglakas loob kang makipag-away sa akin? Kahit napakasalan mo siya, pwede kanyang hiwalayan. Sa aming pamilya Shen, tanging ang pagiging balo lang ang sitwasyon, hindi ang paghihiwalay. Hindi mo lugar ang magsalita. Ciao, Shanshan. Sapat na ba ang gulo na ginawa mo? Lumabas ka ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Haha, ang tapang mo. Ano ang magagawa mo para harapin ako ng harapan? Mula pagkabata hanggang pagtanda, ako lang ang nangapi sa'yo. Kung sinaktan kita o pinagalitan kita, kahit naputulin ko ang isang piraso ng laman mula sa iyo kung may mangyari sa akin. Si nanay at tatay ay makikipag-away sa'yo. Hindi mo alam kung paano makipag-away at lumaban. Ang iba ay nangaapi sa iyo. Bakit hindi mo hilahin ang kanilang buhok at makipag-away sa kanila? Hindi mo kasalanan, pero humingi ka agad ng tawad. Bakit ka dapat humingi ng tawad? Ako ay babae ni Master Shen. Ganun pa rin kahit ngayon. Hindi ko siya mapapahiya. Ikaw, Sige, tamaan mo siya ng mas malakas, hilahin mo ang kanyang buhok, patayin mo siya sa suntok, sige. Matagal ko nang gustong tamaan ka. Tamaan mo siya, laban, Yueyue. Yuzhou. Pakitulungan si Yueyue na tingnan. Sinaktan ni Xiao Shanshan si Yueyue. Malubha siyang nasaktan. Hindi naman ganoon kalala. Dr. Shen, hindi ko sinadyang istorbohin ang trabaho mo. Basta, Sa oras ng trabaho, wag na nating pag-usapan ang personal na bagay. galit siya. Galit sa akin dahil nakipag-away ako kay Xiao Shanshan at naistorbo ko ang trabaho niya. Ang pasyente ay dapat lumabas at punan muna ang record medikal. Hindi ako na ang gagawa. Pangalan. Anong problema mo? Hindi mo alam ang pangalan niya. Ang kamag-anak ng pasyente ay dapat lumabas at huwag akong istorbohin sa trabaho. Ikaw. Xiao Yueyue, ang pangalan ko ay Xiao Yueyue. ₱20 taong gulang.
Kuro Shen, gaano ka galit? Katayuan sa pag-aasawa. Hindi mo ba alam? Sagutin mo ng maayos ang tanong ko. May asawa na ako. Kakakuha ko lang ng sertipiko ng kasal kaninang umaga. Tingnan mo, ito ay isang singsing pangkasal. Anong problema mo? Hindi naman ako talaga hindi komportable. Basta, Nasaktan siya, malubha ang pagkakasugat, nasa baywang, eto na. Tara, pakitingnan. Saan? ayos lang talaga ako. Ang daming tao, ako. O doon. Ano ba talaga ang dahilan ng hindi mo magandang pakiramdam? Maraming babaeng doktor at nurse ang naakit sa kanya, isa-isa. Hindi siya tumingin sa kanila kahit isang beses. Oo, lagi siyang nagsusuot ng guwantes kapag nagtatrabaho. Si Dr. Shen na karaniwang pinapahalagahan ang bawat salita na parang ginto. Hinaharas ba niya ang babaeng pasyente? Lumalabas na si Dr. Shen ay napakalikot pala. Si Mr. Shen ay napakaamo kapag naka-white coat. Iba ang itsura niya kapag nakasuit. At ang amoy na ito, bakit parang pamilyar ito? Parang yung lalaki kagabi. Mrs. Shen, dapat mong pigilan ang iyong pagnanasa sa aking katawan. Oras ng trabaho ito. Hindi ko. Ano ba talaga ang dahilan ng hindi mo magandang pakiramdam? Wala naman akong nararamdaman na sakit. Si Chao Shanshan lang ang dumating para mang-asar noong araw na yon. Itinulak niya ang lola na kasambahay. Kaya galit ako at... Pero hindi ako ang nasaktan. Lola na kasambahay. Lumabas ka muna. Yung lola kanina ay sarili kong lola. Ano siya? Siya ang lola mo. Bakit? Mr. Shen, bakit ang init mo? May sakit ka ba? Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Hindi doktor ako. Gusto mo bang ipakita sa sarili mo? Narinig mo na ba ang isang kasabihan? Anong kasabihan? Ang doktor ay hindi kayang gamutin ang sarili niyang sakit. Talaga? At hindi mainit ang temperatura ng katawan ko, ito ay ang aking pagnanasa. Ano ang pagnanasa? Ito ay isang sakit. Hindi gaanong magamot. At iisa lang ang tao sa mundo na makakatulong sa akin. Sino? Dr. Shen, nasa ospital tayo. Kaya pwede nating gawin ito basta hindi sa ospital. Paano mo naintindihan ang mga salita ko ng ganito? Anong meron? Okay lang ako. Ang mga nangangahas na sakta ng asawa ko ay naghahanap ng kamatayan. Saan tayo pupunta? Pupunta ako para ipaghiganti ka. Hindi naman ganoon kalala. Dr. Shen, bakit hindi mo tingnan ng mabuti ang sugat ko? Tumahimik ka. Kumusta asawa ng aking amo? Master, saan mo dinadala ang asawa mo? May nanakit sa asawa ko. Pupunta ako para ipaghiganti siya. Sino ang nangangahas na saktan ng asawa mo? Ayaw na niyang mabuhay. Ang aking master ay single sa loob ng 13 taon. Mahirap makahanap ng asawa. Pumunta ka at tulungan ang asawa mo na maghiganti. Hindi ako nasaktan. Master Shen, nandito ka na sa wakas. Pumunta ako sa bahay mo kahapon para hanapin ka. Sa huli, ginawa akong ganito ni Chao Yueyue. Aling kamay ang ginamit niya para saktan ka? Master Shen, ipaghihiganti mo ba ako? Sabihin mo sa akin. Well, sobrang gulo kasi. Hindi ko rin matandaan. Kung gayon babali ng dalawang kamay niya. Sinaktan mo ang asawa ng aming master. Hindi kita hahayaan. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang padalos-dalos. Master Shen, ako ang halatang nasaktan. Tingnan mo ako, ginawa niya akong ganito. Makikita mo na hindi man lang gusot ang buhok niya.
Ang galing ng misis. Master Shen, nagkakamali ka ba? Ano bang mali ang ginawa ko? Halatang gusto mo ako. Si Xiao Yueyue iyon, isang babaeng nakulong. At lumaki siya sa probinsya, kulang siya sa edukasyon. Saan siya karapat-dapat sa'yo? Master Shen, aalagaan kita ng mabuti. Ano pa ang hinihintay mo? Baliin mo agad ang kamay niya. Oo. Aray! Bitawan mo ako, gago! Bitawan mo ako! Guru Shen, ano bang mali ang ginagawa ko? Sobra na to, takutin mo lang siya. Nakikita mo ba na nagpapasalamat siya? Dapat turuan ng leksyon ang mga ganitong tao ng maayos at agad. Kung hindi, iisipin niyang normal lang ang mangbuli sa iyo. Talagang itinuturing niyang ordinaryo lang ang pang-api sa akin. Bitawan mo ako! Shen Yuzhou, sinabi ko sa iyo na natagpuan na ang aking tunay na mga magulang. Sila ang mayamang pamilya ng mga Kiwi. Hindi ka nila hahayaan. Pamilya Kui. Makapangyarihan ito, pero hindi sila kasing lakas ng pamilya Shen sa esensya. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Putulin mo. Aray! Medyo sobra na ito. Turuan mo lang siya ng leksyon. Hindi na kailangang putulin ang kamay niya. Sinaktan ng babae ko. Masyadong mura para sa kanya na putulin ang kamay niya. Ayos lang ako, kita mo halos gumagaling na. Ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Turuan mo lang siya ng leksyon. Sige. Putulin mo ang braso niya. Aray! Inalis mo ba ang braso niya? Walang problema. Tulong! 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 Xiao Shanshan. Ngayon, pinakawalan kita para bigyan ng mukha si Yueyue. Kung may susunod na pagkakataon, alam mo kung ano ang mangyayari. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na may taong handang ipagtanggol ako ng ganito. Pinakawalan ka ng master. Hindi ka namin pakakawalan. Manghahas kang mang-api sa asawa ng master ko. Patayin siya! Patayin siya! Siya nga pala, anong uri ng sakit ang pagnanasa? Ginang, pinapayagan ko ang sarili kong magtanong. Ang sakit na binanggit ng master. Hindi niya ito makukuha, di ba? Ginang, napaka-inosente mo. Tiyak nakakainin ka ng master ko. Ako ba? Siyempre, oo. Ginang, paano kung ganito? Pag uwi sa bahay, kumuha ka ng panulat. Isulat ang lu sa kaliwa. Isulat ang este sa kanan. Ang pinagsamang salita ay ang sakit ng master ko. Napakadali ng trabaho mo. May mood ka pa bang mag-chat ng walang ginagawa? Pupunta na ako sa trabaho. Liu. Esti? Oh, naiintindihan ko. Ikaw. Ang dahilan kung bakit ako pinakasalan ni Mr. Shen ay para lang magkaanak. Bakit hindi ka natutulog? Ibig mong sabihin inaantok ka. Hindi ba komportable? Hindi. Mr. Shen, naiintindihan ko. Ang mga taong katulad mo ay tiyak na hindi ako gusto. Pinakasalan mo ba ako para magkaanak? Ikaw, munting babae. Bigla kang nagsalita ng diretso. Kaya ko yan. Anong ginagawa mo?
Hindi ba kailangan kong maghubad para magkaanak? Sino nagsabi sa iyo niyan? Isuot mo ang damit mo. Huwag mong tratuhin ang sarili mo ng ganito ulit. Mr. Shen, halatang tingin mo marumi ako. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Isang beses lang ako nagkaroon ng sex. UAR, inaamin ko na nagkaroon ako ng masamang iniisip tungkol sa iyo. Pero tiyak na hindi ko sasamantalahin ang iyong mga kasawian. Sa pagkakataong ito, Gagawin kitang handang ibigay ang iyong sarili sa akin. anong nangyari? May mali ba akong sinabi na nagpasama ng loob mo? Hindi mo ako pinasama. Nag-iisip lang ako kung noong gabing iyon, hindi ako nakipag-sex sa lalaking iyon na estranghero. Magiging iba ba ang lahat? Iniisip mo pa rin yon. Kung biglang lumitaw sa harap mo ang lalaking iyon, Hindi, ayaw ko siyang makita. UAR, Tiyak na sinamantala niya ang kasawian ng iba, nilagyan ako ng droga. Hindi niya ginawa. Pwede niya akong dalhin sa ospital. Pwede niya akong iwan sa banyo, pero sa halip, siya rin ay hindi niya alam na ayaw mo. alam ko na hindi ko dapat siya sisihin. Kaya bakit? Lahat ng mga kakaibang bagay na ito ay nangyayari sa akin. UAR, huwag. Ipinapangako ko sa iyo, wala nang masasamang bagay na mangyayari sa hinaharap. Maghintay ka ng ilang araw. Tutulungan kitang linisin ang iyong pangalan. Magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Sa oras na yon ako ay Ano ang gagawin mo? aaminin ko rin ang isang bagay sa iyo. Nasa iyo na kung magpapatawad ka o hindi. Ang mabubuting aso ay hindi nakakasagabal. Chow Yue, wala kang magawa kundi manlait ng iba. Sa susunod na makita mo ako, yumuko ka na lang. Dahil ako na ang kagalang-galang na Miss Queen ng pamilya Kui. Basta gusto ko, maaari kong hilingin sa aking mga magulang na pumunta sa pamilya Shen upang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Pagkatapos ay tiyak na hihiwalayan ka niya at pakakasalan ako. Talaga? Pumunta ka ngayon para makita ako. Gusto mo lang nabatiin kita. Hindi naman, ang aking tunay na mga magulang, naghanda siya ng isang malaking piging para sa akin. Pagkatapos, ang mga kilalang tao mula sa negosyo at politika ay dadalo lahat. Darating din si Shen Yuzhou at gusto kitang imbitahan. Imbitahan ako. Hindi ka maaaring tumanggi. Ito ang pinakamasayang sandali ko kung hindi ka darating. Ang aking kaligayahan ay mababawasan ng kaunti. Bakit ako tatanggi? Magaling! Ito ang damit na inihanda ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dadalo ako sa piging na suot ang damit na ito. Chow Yue, talagang lumaki ka ng husto sa panahong ito. Sige, hindi na ako ang Chow Yue na nagpapaapi sa'yo. Gusto kong bawiin ang lahat ng pag-aari ko. Hahabawiin mo? Paano mo babawiin? Sa pamamagitan ng panliligaw sa iyo ng mga tiyuhin at pamangkin? Xiao Shanshan. Huwag mong subukang apihin si Yue. Senior, hindi ko siya inapi. Ang umapi sa kanya ay ang iyong ikatlong tiyuhin. Shen Yuzhou. Ano ang sinabi mo? Tama ba? Chow Yue. Bilisan mo at sabihin sa senior. Nilagyan ka ng droga. Ikaw ay sobrang lito kaya pumasok ka sa kwarto ni Shen Yuzhou? Pagkatapos ay nakipagtalik ka sa kanya, kaya kailangan mong pakasalan siya. Ha? Ako ay sobrang lito kaya pumasok ako sa kwarto ni Shen Yuzhou. Bakit hindi mo alam? Hindi ka niya sinabihan? Ganon ba? Yue, dahil dito, pinakasalan mo ang ikatlong tiyuhin ko. Bakit ang tanga mo? Hindi. Imposible yan. Xiao Shanshan, nagsinungaling ka sa akin? Totoo ba ang sinabi ko? Pwede mong tanungin si Shen Yuzhou? Hindi na siya dapat magsinungaling sa'yo ulit, di ba? Oo, senior.
Sa tingin ko hindi mo alam. Si Chow Yue pala ay may gusto sa'yo. Mayroon siyang napakakapal na diary. Lahat tungkol sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Si Mr. Shen ba talaga? Yue, ito ba ang diary mo? Gusto mo ako? Gusto mo talaga ako? Senior, pakibalik sa akin ang diary. Wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam kung hiwalayan mo ang ikatlong tiyuhin ko. Manatili ka sa akin. Yue, mahal kita. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Senior? Hindi yan ang iniisip mo? Huwag mo akong itulak palayo dahil sa mga makamundong pagkiling. Bakit mas gugustuhin mong pumili ng taong nang aapi sa'yo? Bakit hindi ako ang piliin mo? Shen Zihao, pinakawalan mo siya. Alam ko na ang buong katotohanan, ang taong gusto ni Yue ay hindi ikaw. Shen Zihao, Ito ang notebook ni Yue. Sa lahat ng kanyang mga naisip na kinabukasan, ako lahat. Ang para sa akin ay nagmamaneho ng malaki at magarbong kotse. Isinuot ang damit pangkasal ko gamit ang sarili niyang mga kamay. Isinuot ang belo pakasalan ako na may maraming dote. kaya iyon ang mga bagay na gusto niyang gawin ni Shen Zihao para sa kanya. Tingnan mo. Shen Zihao, ito ang talarawan ni Yue. Pribado niya yon. Ibalik mo sa kanya. Ibalik mo sa kanya. Shen Yuzhou. Noong gabing iyon, ang taong nasa kwarto ko ay ikaw. Magsalita ka. Ikaw ba? Hanggat sinasabi mong hindi ikaw ako. Oo, ako yon. Ako yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sasabihin ko sana sa'yo makalipas ang 2 araw. Nakikita mo na ginagago mo ako. Nakikita mo akong nagsasabi ng aking mga takot noong araw na iyon sa harapan mo. Nakakatuwa sa'yo, di ba? Hindi. Bakit mo naman naisip yon? Bakit mo ako pinakasalan? Adik ka sa pagtulog sa akin. Akala mo magaling ako nung araw na iyon? O sa tingin mo? Dahil gusto kita. Dahil gusto kita. Ciao Yue. Dahil gusto kita. Gusto kitang pakasalan. Bakit mo pa ako binibiro? Isang beses mo lang ako nakita. Ciao Yue. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Huwag kang sumigaw sa kanya. Shen Zihao, iminumungkahi kong umalis ka na rito ngayon. Kung hindi, hindi ko alam kung paano kita sasaktan. Para kay Yue, kahit patayin mo ako, hindi na ako susuko. Ikaw, Shen Yuzhou? Hindi, Ginoong Shen. Maghiwalay na tayo. ano, Sabi ko, maghiwalay na tayo. Ayokong makasama ang isang sinungaling. bakit? Dahil bumalik si Shen Zihao. Dahil bumalik siya, hindi ka na makapaghintay na bumalik sa kanya. Kahit anong isipin mo, okay lang. Hindi mo ako pinaglalaruan. Ayokong maging laruan mo. Ciao Yue. Pinag-isipan mo talaga yon? Oo. Malinaw na ang isip ko. Maghiwalay na tayo. Tama talaga ang desisyon mo. Hindi siya para sa iyo. Senior, gusto kong mag-isa. Huwag mo akong sundan.
Sa pagkakataong ito, kailangan kong pumili para sa sarili ko. Ito si Chow Yui. Bakit may mukha pa siyang pumunta dito? Hindi ba siya kakalabas lang ng bilangguan? Itong damit na suot niya. Ito ba ang maalamat na damit na tinatawag na Starry Sky? Starry Sky? Talaga? Narinig ko na mula sa mga manuskrito hanggang sa tela, paggupit at mga aksesorya, lahat ginawa ng 24 na nangungunang master. Isa lang sa buong mundo, ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Starry Sky. Talagang Starry Sky. Hindi ko naisip yon. Makikita ko ito muli sa aking buhay. Ano po ang problema sa paldang ito? Ganito kasi. Minsan ay nagkaroon ako ng karangalan na makilahok sa paggawa ng damit na ito. Mamaya, ang damit na ito ay na-auction ng kumpanya sa mataas na presyo. Hindi ko na ito nakita muli. Ngayon, nakikita ko ito muli. Pakiramdam ko parang bumalik ako ng ilang taon. Masyado akong nasasabik, patawarin mo ako. Totoo bang ganito kamahal ang damit na ito gaya ng sinasabi nila? Siyempre. Bibigyan kita ng simpleng paghahambing, parang diva ng fashion. Diba? Alam ko. Gusto kong itanong kung paano mo nakuha iyon. Isang napakahalagang tao ang nagbigay nito sa akin. Chow Yui, bakit suot mo ang eksaktong parehong damit na suot ni Shanshan? Paano magkakaroon ng dalawang mabituing langit? Ito ay natatangi. Xiao Yui, handaan ito ni Shanshan ngayon. Araw niya ito. Sa tingin mo maaari mong agawin ang atensyon sa kanya sa pamamagitan ng pagsusuot ng pekeng mabituing damit? Wala kang pag-asa. Ang tunay na mabituing damit si Mrs. Kiwi ay binili na ito at ibinigay kay Shanshan. Yue, kahit na hindi tayo magkadugo, pero lagi kitang itinuring na kapatid ko. Bakit mo ginawa iyon? Ang Chow Yui na ito ay tanga at masama tulad ng sabi-sabi. Si Chow Shanshan ay nasa bahay ng Kao sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung gaano siya nagdusa. Sa kabutihang palad, natagpuan na niya ang kanyang tunay na mga magulang. Chow Shanshan, lumalabas na ito ang tunay mong layunin sa pagbibigay sa akin ng damit na iyon. Taos puso kitang inaanyayahan. Sa totoo lang, kung wala ka talagang tamang damit at gusto mong isuot ang mabituing damit na ito, maaari mo akong sabihan, tiyak na ibibigay ko ito sa'yo. Bakit ka palihim na bumili ng imitasyon? Paano ka sigurado na ang damit na ito ay imitasyon? Dahil suot ko ito. Ito ay binili para sa akin ng aking tunay na ina, si Mrs. Kui. Hindi ito maaring peke. Alin ang totoo at alin ang peke? Pagkatapos, pakiusap ipaalam kay Mr. Wei kapag nasubukan na niya ito. Asawa, Buti na lang tinatawag mo pa ako ng ganyan. ganyan lang kita tawagin? Natutuwa ako na nakarating ka, Ji-Shen. Hindi ako nandito para sa'yo. Ji-Wei, kakaiba ang damit na ito na may mabituing langit. Ngayon may mga taong nagsusuot ng peke sa party. Pakiusap, siguraduhin mong ikaw mismo ang tumingin at hanapin ang totoo. Siyempre, napakamarangal na bagay. Hindi ko kailanman papayagan na itago ang mga peke. Si Ji-Wei ay lumahok sa pag-customize ng damit na may mabituing langit. Ikaw ang bahalang tukuyin kung alin ang totoo at peke. Sigurado akong walang magtatanong. Ako ang gumawa nito. Kailangan ko lang tingnan. Malalaman ko kung gawa ko ito. Nakita mo ba, ma'am? Nandito ang isa sa mga gumawa ng damit. Hindi mo ito maitatago. Tama ka nga, hindi maitatago ang peke. Ngayong alam mo na ito, kaya humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Kung sasabihin mong ginagaya mo ang damit ko dahil naiinggit ka, pwede kong magkunwaring hindi ito nangyari. Ji-Wei, hindi pa natin alam kung sino ang totoo. Bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Tumanggi kang humingi ng tawad. Ciao, Yue! Inapi mo ako simula nung bata ako. Ngayon, natagpuan ko na ang aking tunay na mga magulang. Gusto na kitang pakawalan, pero matigas ang ulo mo. Huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Ano ang gusto mo? Kung peke ang damit na suot mo, pinaluhod kita sa lugar at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos, maging alila ako sa loob ng 3 taon. Paglingkuran mo ako araw-araw sa pagkain, pagligo at pagbuhos ng panghugas ng paa.
at kami ni Ji Shen ay ikakasal na. Gusto kong ikaw mismo ang mag-ayos ng aking kama. Batiin mo ako ng maligayang kasal, kaya mo ba? Magpapakasal ba sila? Kailan ako pumayag na pakasalan ka? Papayag ka. Xiao Shanshan? Ang confident mo ngayon kung masampal ka sa mukha mamaya. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Makinig ka. Kung iisa lang ang mabituing langit sa mundo, ito dapat ang nasa akin. Kung ganoon, pakiusap ipasuri kay Mr. Wei ang pagiging tunay. Panatilihin ang aking kawalang malay. Huwag kang mag-alala, may pananagutan ako. Mr. Wei, ano ang resulta ng pagsusuri? Talagang kakaiba. Paano nangyari ito? Ginoong Wei, hindi ka dapat magulat. Maging matapang at sabihin ang resulta. Ito siya. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Ginoong Wei. Yue, sinabi ko sa iyo noon pa man, huwag kang maging sakim sa mga bagay na hindi sa iyo. Iniimbitahan kita sa party, kahit na magsuot ka ng murang damit na karaniwan mong binibili, mas maganda iyon kaysa sa peke. Ngayon dapat kang handang umamin ng pagkatalo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Lumuhod, lumuhod. Lumuhod, 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 lumuhod. Tandaan mong sabihin sa iyong mga mabubuting kaibigan, huwag na huwag kang makipaglaro kay Chow Yue. Napakamura! Pinapanood mo ba akong gumawa ng masama? Bakit mo ako sinasabihan kasama siya? Tumahimik ka. Bago sabihin ni Ginoong Wei ang totoo, anong karapatan mo para siraan si Yue? Tinuruan ka ba ng mga magulang mo niyan? Ginoong Wei, mangyaring sabihin ang totoo. Kahit ano pa man, ang isang ito sa akin ay tiyak na tunay. Ngunit ayon sa aking pagsusuri, ito ang tunay na Starry Sky dress kay Miss Yue. Pero ayon sa aking pagsusuri, ang isang ito kay Miss Xiao Yue ay ang tunay na Starry Sky dress. Paano nangyari iyon? Mali ang pagsusuri mo. Hindi ako nagkakamali. Noong ginagawa namin ang Starry Sky, masasabing lahat ng pagsisikap namin ay inilaan dito. Para maiwasan ang peke, gumawa pa ako ng marka sa likod ng damit na ito. At ang marka ito ay eksaktong kapareho ng marka sa damit ni Miss Xiao Yue. Nagulat din ako kanina. Si Miss Xiao ay nakasuot pala ng peke kaya hindi pa ako nagsasalita. Hindi ako naniniwala ang akin ay totoo, ang kanya ay peke. Xiao Shanshan, hindi ka ba naniniwala sa pagsusuri ni Mr. Wei? Naiintindihan ko. Chow Yue, pinalitan mo ang damit ko? Kung hindi, ikaw na mahirap na tao. Paano mo kayang bilhin ang damit na ito? Sa akin, sino ang magsasabing mahirap si Yue? Itong sino ka? Ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon sino ako. Ako si Shen Yuzhou. Shen Yuzhou si Shen Yuzhou, ang pinakamayamang tao sa mundo. Siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Ngayon, narito ako para dumalo sa piging ng dalawang nakatatanda ng pamilya ko'y may isa lamang layunin, iyon ay ang ipahayag sa publiko. Pakakasalan ko ang babaeng pinakamamahal ko sa mundo. Hindi pa tayo nakarating doon. Yuzhou, hindi ka na makapaghintay na ipahayag ito. Nakita mo ba? Chow Yue sila ang aking mga tunay na magulang, ang presidente ng Kui Group at ang kanyang asawa. Ito ang pangalawang pinakamayamang pamilya pagkatapos ng pamilya Shen. Magliliwanag ako ngayong gabi. Ikaw ay magliliwanag. Pagkatapos, titingnan ko ng mabuti. Tiyakoy kayo na ang susunod na magpahayag.
Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang makilahok sa piging ng pagkilala na ginagawa ko para sa aking anak na babae. Makikilala natin ang ating anak na babae. Salamat sa tulong ni Yujo. Ito ang dapat kong gawin. Pinag-usapan na namin ng aking asawa, ipapakasal namin ang aking anak na babae kay Yujo. At si Yujo, siya rin ay nangako. Oo, handa akong pakasalan ng anak ni Chiyokui. Pumayag si Master Shen at sinabi niyang oo. Shen Yujo, dahil nangako kang pakasalan ako. Gusto kong magdaos ka ng isang ingranding piging ng kasal na ikagugulat ng lahat para sa akin. At bigyan ako ng singsing na mas malaki kaysa sa Diamond Star. At gusto kong bilhan mo ako ng isang kastilyo. At saka, 80% ng iyong ari-arian ay ililipat sa pangalan ko. Mga LED screen sa buong mundo ay magpapalabas ng ating mga larawan sa kasal. Kailangan mong ipahayag sa buong mundo. Ako si Mrs. Shen. Mahusay, hahaha. Sa wakas nakita nating ikinasal ang ating anak na babae. Sinabi kong pakakasalan ko ang anak ng pamilya Kui. Ano ang ikinatuwa mo? Siyempre masaya ako. Ako ang anak ng pamilya Kui. Sino ba dito ang hindi nakakaalam? Kaya tawagin ninyo ang anak ko. Bakit mo ako pinipigilan? Aakyat na ako. Ako ang anak ng pamilya Kui. Ang anak na babae ni na mommy at daddy. Peke ka, ang tapang mong tawagin kaming mga magulang. Yuiwei, aking anak na babae, halika kay Mami. Isuot mo ang damit na binili ni Mami para sa'yo, para kang prinsesa. Mami, nandito ako. Kumusta, Binibini? Ciao, Shanshan. Ilang hakbang na lang ang layo mo sa tagumpay, pero hindi mo maaabot ang mga hakbang na iyon. Anak na babae. Mami, okay ka lang? Huwag kang malungkot. Masaya ako na bumalik ka. Hindi. Ako ang anak ng pamilya Kui. Siya ay isang impostor. Kailangan mong maging matigas ang ulo kahit mamatay ka na. Inimbestigahan ko na lahat. Nung nakita ng mga magulang mo si Yue na iniwan sa labas, napansin nila na pambihira ang lahat ng nasa kanya, kaya kinuha nila siya at ipinagpalit sa'yo. Ang layunin ay balang araw, malaman ng kanyang tunay na mga magulang, hayaan kang pumalit sa kanya. Paano mo nalaman ng ganun kaliwanag? Nakikita ko kung gaano kasama ang trato ng dalawang walang hiya na iyan sa'yo. Hindi sila mukhang tunay mong mga magulang. May duda ako. Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga. Lumabas ito ng eksakto sa inaasahan ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay, ikaw rin ay may nakitang kahina-hinala. Pumunta ka rin kay Chiyokui at Yakui. Gumawa ka ulit ng paternity test. At nagdaos ka rin ng piging na ito para ilantad ang tunay na mukha ni Kao Shanshan. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Hindi iyan totoo. Kung gayon, maglalabas ako ng katotohanan hindi mo maitatanggi. Nakasulat ito ng itim at puti. Ako ang bunsong anak na babae ng pamilya Kui. Ito ay pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Kung gayon, may lakas ka bang loob na gumawa ng isa pang paternity test kasama namin? Ako... Pinagpanggap mo ang aking anak na babae. Babawiin ko ang lahat ng mayroon ka ngayon. Iiwan kang wala. Ang itaas ay hindi tuwid, kaya ang ibaba ay baluktot. Ang mga magulang ni Ciao Shanshan ay naglakas loob na palitan ang angkan ng kuway. Pinigilan ako at ang aking anak na magkakilala. Gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Hindi. Chow Yue, ikaw ay malinaw na anak na isinilang ko pagkatapos ng 10 buwang pagbubuntis. Siya ay aking... Tumahimik ka, ikaw rin ay isang ina. Sobra mong iniingatan ang iyong anak. At sinampal at sinigawan mo ang aking anak. Pinabayaan mo siyang mabuhay na parang impyerno sa lupa. Ngayon, dapat kong hanapin ang katarungan para sa aking anak. Talagang mali ka. Tiyak na gumamit si Chow Yue ng paraan para baguhin ang resulta ng paternity test. Sigurado ka, kung may kasinungalingan bubunutin ko ang dila mo ng sarili ko. Huwag kang matigas ang ulo. Tiyak na may matibay silang ebidensya. Ayaw mo na bang mabuhay? Sige. Kahit hindi ako ang tunay na ina ni Chow Yue, mananatili akong kanyang inaamahan. Ang pagpapalaki ay higit pa sa pagbibigay ng buhay. Chow Yue, nakahanap ka na ng mayamang ina ngayon. Hindi mo na ba ako kikilalanin? Naglakas loob ka bang banggitin ang pagpapalaki sa akin? Kung hindi dahil sa lola ko na nagligtas sa akin mula sa yelo at niebe, sana'y namatay ako sa lamig at gutom. Hindi ba pagmamahal ang pagmamahal ng lola? Handa ka na bang harapin ang aming pamilyang Kao? Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman niya? Huwag mong gamitin ang kabutihan ng lola ko para i-pressure ako sa moral. Ang utang na loob ko sa lola ko, babayaran ko. Pero ikaw, may utang ka sa akin. Gusto ko ring bawiin mo iyon.
Yue, sinusuportahan ka ng iyong ina sa lahat ng gagawin mo. Ang buong Kui Group ay sumusuporta sa iyo. Yue, nasa likod mo ako kahit anong gawin mo. Ang 20 taon na ito? Sineseryoso mo ba ako? Dinaya mo ako, hinaya mo ako, ginamit mo ako. Sinubukan mo pa akong ibenta sa mayaman noong araw ng aking pagtanda. Para kumita ka ng pakinabang. Yue, nagkamali si tatay. Alam ni tatay na mali siya. Yue, patawarin mo na si tatay kahit isang beses. Oo, patawarin mo na si nanay kahit isang beses. Ang mga taong tulad ninyo ay hindi karapat-dapat maging magulang ko. Lalo na ikaw, ang aking inaamahan. Lagi akong umaasa na makakuha ng konting pag-aalaga mula sa'yo. Pero ikaw mismo ang nagpadala sa akin sa bilangguan. Ano? Sisirahin ko ang inyong pamilya, Kiao. Yue, alam ko talagang mali ako. Para sa alaala ng yumaong lola mo. Patawarin mo ako minsan. Para lang sa lola ko, hindi kita ipinakulong. Hindi kayo magkakaroon ng madaling panahon. Kaya ano ang gusto mong gawin sa amin? Hindi ko alam kung ilang maling account ang meron ang pamilya Chow sa mga nakaraang taon. May ebidensya ako para isumbong. Maghintay ka hanggang malaman nila ang totoo. Ang pamilya Chow ay hindi na maaring umiral. Kayo ay nangangarap na magkaroon ng magandang karera sa buong buhay ninyo, ngunit imposible na ngayon. Hindi, Yue, ang ginagawa mo ay parang hinahayaan mong mamatay si tatay. Mabait si Yue. Kung hindi mo matanggap, ako na lang ang gagawa para sa kanya. Ikaw naman, Kiao Shanshan. Ano ang magagawa mo sa akin? Kahit bumagsak ang pamilya Chow sa aking kagandahan at katalinuhan. Kung gusto kong bumalik, simple lang din iyon. Pero nakakulong ka. Namuhay ka sa dilim sa buong buhay mo. Pagkatapos ng marami, bakit sa tingin mo ang isang maliit na bagay ay makakaapekto sa buhay ko? Maliit na bagay. Alam kong nagmamayabang ka lang. Ikaw ang nagmamayabang. Xiao Shanshan, mula pagkabata hanggang pagtanda, lahat ng paghihirap ko ay dahil sa iyo. Kilala kita ng husto. Mas gugustuhin mo pang mamatay, ayaw mong makita na mas magaling ako sa iyo. Pero lumalabas sa hinaharap, magiging 1,000 beses akong mas magaling kaysa sa iyo. Ngayon, kapag ikaw ay pinakamalapit sa araw na pinakagusto mo, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Gusto mo ng mayayamang magulang. Gusto mo ng mayamang asawa. Ako na lahat ngayon. Hindi sa'yo. Lahat sila ay akin. Hindi sila pag-aari mo. Tulad ng damit na ito sa'yo. Peke lahat yan. Hindi ako basta-basta matatalo. Chow Yue, dahil magkakilala tayo mula pagkabata, patawarin mo ako. Pwede mo ba akong panatilihin sa tabi mo bilang katulong? Kaya kitang pagsilbihan sa pagkain at pagligo. Dalhan kita ng tubig panghugas ng paa. Gagawa ako ng kama para sa kasal mo, okay? Chow Shanshan, yan lang ang kailangan mo. Kapag mayabang ka, sobra kang mayabang. Kapag masama ka, talagang masama ka. Ipinapangako ko na magiging tapat ako sa'yo. Hindi ko kailangan sa tabi mo, nakakasuka lang. Pwede mo akong panatilihin sa tabi mo at abusuhin. Hindi ako kasing pervert mo. Chow Shanshan, minsan mong sinabi na aagawin mo ang lahat ng tao sa paligid ko para iwan akong mag-isa. Pero ngayon hindi mo na kaya. Anong ginagawa mo? Bilisan nyo at hilahin ang pamilyang ito na 3 palabas. Mula ngayon, kung sino man ang makipagkaibigan sa kanila, ituturing silang kaaway ng pamilyang Kui namin. Oh, Chow Yue, wala kang iniwang daan para sa akin. Papatayin kita. Sa tingin ko baliw siya, dalhin siya sa bahay aliwan. Huwag na siyang palayain muli. Hindi. Ayoko. Hindi ako baliw, nanay. Iligtas mo ako. Hindi nila kayang protektahan ang sarili nila. Dalhin silang lahat. Huwag, Yue. Wag, Yue. Ayos ka lang ba? Nanay, ayos lang ako. Ayos lang, batang babae. Mula ngayon, gusto ni nanay at tatay na maging pinakamasayang prinsesa ka sa mundo. Tito Kui at Tita Kui, gusto ko rin humingi sa inyo ng pagkakataon sa harap ninyo ngayon. Yue, alam ko na marami akong nagawang pinsala sa iyo dati. Handa akong bayaran ito gamit ang aking buhay. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon?
Hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hayaan mo akong alagaan ka. Sige, sige. Pag-iisipan ko ulit. Yue. Ngayon ako ang panganay na dalaga ng pamilya ko eh. Maraming tao ang manliligaw sa akin. Kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mong ipakita ang iyong katapatan sa akin. Sapat na ba iyon? Ito ang ebidensya para malinis ang pangalan mo. Inipon ko lahat para sa'yo. Yue. Maaari mong baligtarin ang kaso. Ikaw? Ikaw talaga? Yue. Gusto kita. Mula nang makita kita, gusto kita